Ayan mga kamaestro, meron naman po tayong bagong project. Ito ay GMC Sierra. Napakalaking pickup nito. Ayan ang bangga niya dyan sa may quarter panel gawing kanan at hanggang doon sa may ilalim ng pinto. So yan, siyempre siya po ay bangga, natural na latero yan, kaya yung kanyang undercoat ay nawala. So, ang gagawin natin ngayon, bubuhayin natin siya sa pamamagitan ng Scotch-Brite. Dito kasi ang kanyang una kong ginamit ay brass, pero ano na siya, masyado na siyang pagpot. So pinalitan natin siya na yun nga, Scotch-Brite. Siya natin sinawsaw sa masilya, dilot-dot natin siya para magmukha siyang anay finish. Siyempre, tanong niya, matutulis yan. Kung natuyo yan, mga mas, liliyahin lang natin siya ng lumang numero 80 o kahit 120 na liha. So, yan. Siyempre, yung masilya, nilagyan natin na hardener yan para matuyo. Nilagyan din natin siya ng konting thinner para lang naman medyo lumapot siya. Madali siyang ipahid at hindi siya ganun kadaling matutuyo. Kaya kasi hindi natin nilagyan siya ng thinner na konti, bukod siya makunat na siyang i-dot-dot, ay mabilis siyang matutuyo. So yan, ganyan ang ginagawa ng inyong kamaestro dyan. So yan, tinutut na siya. After nyan, matuyo, liliyahin natin siya para magmukha siyang mawala yung kanyang mga matutulis na dulo. Magmukha siyang undercoat din. So yan, ganyan po ang proseso na ginagawa ng inyong maestro pag wala tayong bira naman kasi magpagawa ng mga ganyan, pero dito sa amin sa shop madalas kaming gumagawa niyan. So ganyan ang ginagawa ko dyan. Kasi bibili pang may-ari ng undercoat na napakamahal naman talaga, kapraso lang naman ang lalagyan. Ang ginagawa ng inyong kamaestro, diskarte na lang. So yan, nagtitimpla tayo ng masilya at inihahawig na lang natin doon sa undercoat. Makikita niyo yung finishing product ng mga kamaestro. Basta tutok lang tayo sa panonood para malaman ninyo kung paano ginagawa ng kamaestro ang ganyan mga undercoat. Okay, sige mga kamaestro, till next video po tayo. So yun na nga mga kamaestro. Na patuyo na natin siya at nalihan na rin natin siya na numero 80 na liha. So yan ang kanyang tsura ngayon. Ang gagawin natin dyan is pa-primer na naman natin mga kamaestro. O yan mga kamaestro, yan yung ating ginawang handmade lamang na undercoat. Sa pamagitan lamang yan ng masilya, kaya tinawag nating handmade dahil masilya lang ang ginawa nating undercoat. Wala tayong mismong undercoat, yung in-spray, ang ginawa na lang natin para magmukha siyang original. Masilya na lang. Nakita nyo naman sa nakaraan natin video, di po ba mga kamaestro? So gayon lamang po ang paraan. Kapraso lang naman kasi yan Pag yan po ay nabugaan na natin, na-clear po yan, makikita nyo ang finishing project natin. After po natin yan na makulayan at matapot, makikita niyo na parang original din siya. Almost 90% na pagkakapareho niya sa original na undercoat. Okay po, till next video po tayo mga kamaestro.
So yan mga kamaestro. Yan. Nakita nyo na yung ating ginawang handmade undercoat. Handmade. Ginawa natin sa mamagitan lamang ng masilya. So yan, mukha na siyang original, di ba? So yan. Ayan, kita nyo? Oh. Ayan. Ayan, buhay na buhay yung kanyang kanto, liston. Ayan, minasilyahan natin dyan hanggang doon. Hanggang ibaba na yan. Binuo na natin siya siyempre. Dahil ordinary block lang naman siya. So ayan. Okay. Sana yung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa ating video tutorial mga kamaestro. Yan lamang pong paraan, o mabilis na paraan at matipid na paraan para sa paggawa ng undercoat. Hindi na natin kailangan bumili. Gagawin lang naman sa pamamagitan ng masilya. The next video po tayo mga kamaestro.